Kuya, iniwan ng hari ang 100,000 maharlikang sundalo. Si Shen Zhaozhao iyon. Kagabi, dala niya ang utos ng hari. Inalis niya ang 100,000 maharlikang sundalo. Ano? Kuya. Chayan-je. Kuya, tiyakin mong kaya mo. Magpapadala agad ako ng tao pabalik para humingi ng tulong. Ginoo Sub-General Song. Bumalik agad sa kabisera. Humingi ng tulong. Hindi na kayanin ng hukbo ni Qin. Tama. Gu Changju. Siguradong darating ka para iligtas ako. Tama ba? Ulat. Mahal na hari. 50,000 hukbo ng Xiongnu ay sumalakay sa Yanmen Pass. May 500 tao lamang ang nakatalaga sa Qin Army. Halos hindi na kaya. Pakiusap, haring magpadala ng mga sundalo upang tumulong. Nakakatuwa. Nang iwanan ko ang Yanmenguan, iniwan ko ang 100,000 magigiting na sundalo para protektahan si Qin Wanje. Paano pwedeng 5 lang ang tao? Haring, 100,000 sundalo ay hindi na sa hukbo. Sila ay umalis na kagabi. Mangyaring magpadala ng tulong agad, mahal na hari. Walang sinuman ang may karapatang mag-utos. Nang walang aking tigre na sigil, tao, agad na sumama sa akin sa labanan. Mahal na hari, tama po kayo. Walang makakagalaw sa hukbo ng buong dinastyang Dasu. Kung wala ang inyong tigre na sigil, sino ang makakapag-utos sa 10,000 piling sundalo? Sa aking palagay, marahil ay mayroong. Marahil ay si Ate Wanje ay nagagalit pa sa inyo dahil iniwan ninyo siya mag-isa sa Yanmenguan. Kaya't sinadya na magbigay ng maliit na biro na umaasang babalik kayo sa Yanmenguan para hanapin siya. Hindi, mahal na hari. Ang aking mga salita ay totoo. Hukbo ng Qin, talagang hindi na makayanan. Kapalit, ako'y nangako na gagawing reyna siya. Kailangan lang nahayaan si Zhao Zhao maging isang mahal na konsorte. Kailangan niyang makipaglaban para sa atensyon sa ganitong paraan. Pero wala na siyang kahit kaunting anyo ng isang babae mandirigma. Sabihin mo sa kanya, kahit na gusto niyang magselos, kailangan niyang maghintay hanggang sa kami ni Zhao Zhao ay magkaayos. Mahal na hari. Hinihiling ko sa mahal na hari na agad na magpadala ng mga sundalo upang makipagdigma. Bumalik ka at sabihin sa kanya. Maliban kung mamatay siya, hindi ako kailanman magpapadala ng mga sundalo. Mahal na Ginoo, mahal na Ginoo, mahal na Ginoo. Wang Ji, hukbo ng Qin. Isang laban sa daan. Malapit na nating mapatay ang mga Xiongnu. Ngunit, kapatid, maaaring, talagang, hindi na kaya. Kapatid, hawakan mo. Tiiyak na magpapadala ng tulong ang kanyang kamahalan. Para iligtas tayo, dapat tayong maniwala sa korte. Maniwala sa kanyang kamahalan. Mag-ingat ka, Wanje. Ek. Ek. Kuya. 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 Napatay na ang 5,000 Hans. Hindi binigo ng hukbong Qin ang misyon. Napanatili nila ang Yanmenguan. Lahat ng kasapi nag-alay ng kanilang buhay. Gu Changju. Sa wakas, hindi ko naantay ang iyong tulong. Ako at ang emperador ng Datuong Su, Gu Changju, ay magkasamang lumaki. Awit ng pagdadalamhati, sa hinaharap ang kaharian ay magiging kasal. Ikaw ang aking tanging asawa. Isang buhay, isang mundo, isang Peres. Isang buhay, isang mundo, isang Peres. Pagkatapos lumaki, ako'y nagmana ng negosyo ng aking ama. Naging isang mandirigma. Samantalang si Gu Changju ay nagmana ng trono. Mahigit 10 taon nang magkasama sa laban. Ang ating pagmamahalan ay lalong tumatatag sa dugo at apoy. Tayo, ang pinaka-pinagkakatiwalaan sa isa't isa. Hanggang sa pag-atake ng mga Huns. Si Gu Changju ay personal na pinangunahan ang laban sa Yanmenguan. Si Gu Changju ay sugatan ng malubha. Itinatago ko siya sa isang ligtas na lugar. Sabi ng espiya, nakatago lang sila sa paligid na ito. Suriin niyo ng mabuti. Bumalik ako sa labanan.
Nang may panganib na pumatay ng kaaway. Gu Changju. Hintayin mo ako. Hintayin mo akong wasakin ang kaaway. Malubhang na sugatan. Nagising mula sa pagkakakoma. Ngunit natagpuan na may dala siyang isang dalagang may kutis na parang gatas. Mahabang desisyon. Mahabang desisyon. Mahabang desisyon. Ito si Zhao Zhao. Siya ang aking tagapagligtas. Gusto kong pakasalan siya. Bilang pasasalamat sa kanyang ginawa, sabi ni Gu Changju. Si Zhao Zhao ang nagligtas sa kanya. Gusto niyang pakasalan siya. Bilang pasasalamat sa kanyang buhay. Simula noon, nagkaroon na tayo ng distansya. Palagi niyang hindi naiintindihan ang aking pagtitiyaga. Hindi niya maintindihan. Bakit ko hindi kayang tanggapin si Shen Zhao Zhao? Qin Wenj. Sa'yo lang ito. Gusto mo pang agawin ang pwesto ng reyna sa akin. Ang ama mo ay isang traidor lamang. At ikaw ay anak lamang ng isang salarin. Sino ang sinasabi mong traidor? May mali ba sa sinasabi ko? Si General Qin ay hindi mahusay sa pagdepensa ng lungsod. Palaging natatalo sa laban. Ano ang kaibahan sa pagtataksil? Ikaw, humingi ka ng tawad sa tatay ko. At Wanje, may nasabi ba akong mali, na nakapagpagalit sa iyo, na nakapagpasama ng loob sa iyo? Humihingi ako ng tawad sa iyo, Zhao Zhao. Pakiusap, patawarin mo ako, ate. Tingnan, huminto ka na, Qin Wenj. Si Zhao Zhao ay isang mahina na babae lang. Bakit mo siya paulit-ulit na inaapi? Humingi ka ng tawad kay Zhao Zhao. Gu Changju. Siya ang unang nagsinungaling tungkol sa aking ama. Kung hindi ka mag-sorry, dito na lang mamatay. Dahil sa isang sigaw ko. Si Gu Changju ay umatras. Magsasagawa ng personal na misyon. Iniwan akong nag-iisa sa Yanmen Pass. Hanggang sa salakayin ng mga Xiongnu. Nakatitig ako habang ang kapatid ko ay sunod-sunod na namamatay sa harap ko. Pero matagal nang naghihintay ng tulong. Ang balita tungkol sa pagkamatay ko sa laban, agad na nakarating sa palasyo. Ngunit si Gu Changju ay hindi makapaniwala. Anong sinasabi mo? Namatay si Qin Wenj. Anong sinasabi mo? Namatay si Qin Wenj. Your Majesty, ang laban sa Yanmenguan ay talagang brutal. Si General Qin, namatay sa pamamagitan ng 1,001 pana. Marahil ay sobrang higpit ng kanyang pagnanais. Pagkatapos kong mamatay, naging isang kaluluwa na sumusunod kay Gu Changju. Magkano ang binigay niyang pera sa'yo? Kailangan mong magsinungaling tungkol sa sitwasyon ng hukbo. Mahal na hari, ang bagay na ito ay totoo. Pagsisinungaling sa hari, hindi ako magtatangkang gawin iyon. Tungkol sa bagay na ito ay sinabi mismo ng mga mamamayan sa hangganan. Hindi lamang namatay si General Qin, kundi ang buong hukbo ng Qin ay nag-alay ng kanilang buhay para sa bansa. Walang nakaligtas. Sapat na! Sapat na! Isang babae na palaging nag-aaway. Maliit na babae. Paano siya makakagawa ng isang bagay na nagtatanggol sa isang lungsod? Talagang nakakatawa. Qin Wenj. Isa lang siyang nakinabang sa ang kanya. Natutunan lang siya ng ilang kasanayan sa martial arts mula sa kanyang mga magulang at kapatid. Kumuha lang siya ng bahagyang papuri sa militar. Talaga bang iniisip mong siya ang babaeng general? Hindi siya mahilig makisawsaw sa usapin. At malinaw na ang masama. Pasasalamat na lang ako sa langit at sa lupa. Gu Changju. Kahit ang mga tao ay nagpapatunay na ako'y nag-alay ng buhay para sa bayan. Namatay sa digmaan. Ngunit ayaw mo akong paniwalaan. Hindi ko inasahan. Nasa iyong puso. Ako'y palaging isang maruming tao. Lalo na kung ganun. Kahit na iniwan ko siya, sa Yanmenguan, pero iniwan ko sa kanya, 100,000 pinal na tropa upang protektahan siya. Hindi siya pwedeng mamatay kahit kailan. Sige na. Ipadala ang utos ng emperador. Ihanda ang kasal. 7 araw mula ngayon, ay kaarawan ni Wanje. Kailangan kong pakasalan. Si Qin Wenj at Shen Zhao Zhao. Noong araw na dinala kami pa uwi, ang buong Qin pamilya ay natira na lamang ang ina. Wang Ji. Ihatid ang mga bata sa loob ng bahay. Ginoo. Kailan ililibing?
Sa loob ng 7 araw, ay ang ika-18 kaarawan ni Wang Jie. Tagapamahala. Mabilis, tawagin ang puppeteer. Gusto kong ipagawa kay Wang Jie ang kanyang ritual ng pagdadalaga. Bago siya makalakad ng may karangalan. Ginoong matanda, nagawa ko na ang katawan ni General Qin na maging puppet. Ngunit maaari lamang itong tumagal ng 7 araw. Pagkatapos ng 7 araw, totally siyang masisira. Tama na. Pagkalipas ng 7 araw, ito ang kaarawan ni Wang Jie. Wang Jie, palagi mong sinasabi noon sa nanay mo na pinakagusto mo ay ang suzhou embroidery na ginawa ni nanay na susuotin mo sa araw ng kasal. Tingnan mo. Inay ay naghilera at nag-isa-isa. Matagal kanyang pinagalingan. Gusto mo ba? Talagang hindi ko inakalang. Yung araw na suot mo talaga ay yung araw ng iyong paglilibing. Tatlong araw na hindi ka nagpakita. Balita tungkol kay Qin Wansh. Noon, tuwing mahidwaan sila ni Cao Cao, tiyak na hindi titigil si Qin Wansh hanggang hindi niya ito natatapos. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang kahit anong galaw. Masyado akong bobo. Pakiusap, ipaalam sa akin, mahal na emperador. Nakahanda na ang regalo. Sinasabi ba ng emperador na ito ay para kay General Qin, na regalo para sa Mid-Autumn Festival? Nakahanda na ito ng alipin. Mahal na emperador. At si Qin Wansh, ano ang inihanda mo para sa araw ng gitnang taglagas? Si General Qin, siya, ay tila hindi pa nakapaghandog. Si Qin Wansh, tuwing taon, ay maagang naghahanda ng regalo para sa araw ng gitnang taglagas. Ngunit sa taong ito, tila siya ay tamad. Baka siya ay naiinggit kay Cao Cao. Ano na namang kapritso ang meron siya? Si Cao Cao ay minahal ng hari. Medyo padalos-dalos. Pero sa huli, siya pa rin ay isang mabait na babae. Hindi niya kailanman gagawin ang mga bagay na tungkol sa bansa. Bilang isang laro lang. Ngunit si Qin Wansh ay ayaw pa rin makinig at magalit ng walang dahilan. Qin Wansh. Kailan ka ba mag-iisip ng kaunti? Pumunta sa bahay ni Qin. Gusto kong pumunta para makita. Ano ba talaga ang ginagawa niya sa liwanag na hall? Tingnan mo. Gusto mo na namang lokohin ako. Hindi ka ba nagsasaya lang sa bahay? Bakit pa siya nagsasalita ng ganun? Na parang namatay sa libu-libong mga palaso. Sa susunod, wag nang magbiro. Ng ganitong klase, ha? Wang Jie. Maaari ba akong pumasok? Wang Jie. Si Cao Cao ay nasa akin. Napabayaan na masyado. Nasa akin na ang pagsaway sa kanya. Magkaibigan tayo mula pagkabata. Hindi na kailangang magalit sa isa't isa. Sa gitna ng taglagas, pwede ba tayong magkita? Ano ito sa kanya? Nagsasagawa siya ng vigil para sa akin. Dakilang dinastyang Su. Kung may lalaki na nagmamahal sa isang babae, dapat siyang magbantay sa babae bago ang kasal. Bilang tanda ng panghabang buhay na pag-aaruga. Anong balak ni Gu Changju? Wang Jie. Kung talagang ayaw mo, sundin na lang kita. Para kay Cao Cao, ako'y nag-aalala at nagpapasalamat. Tungkol sa pagmamahal, tiyak na hindi ito kasing laki ng sayo. Hindi ko inasahan na ganito kalaki ang magiging reaksyon mo. Kung dahil sa maliit na bagay na ito, magkakaroon tayo ng hidwaan. Hindi ito ang aking nais. Sa loob ng 3 araw, ay ang iyong ika-18 kaarawan. Sa araw na iyon, ipapahayag ko sa buong mundo na ikaw ang magiging reyna. Ipapakasal kita sa palasyo. Ayos ba? 3 araw mula ngayon, ay araw din ng aking libing. At ito rin ang huling araw ng pagpapanatili ng mga manika. Gu Changju. Kapag nakita mo ako, na may nabubulok na mga buto, ikaw ba ay magsisisi? Hindi ka nagsasalita, kaya ipagpapalagay ko na pumayag ka na. Noong araw, nagalit ako kay Gu Changju. Kaya nagalit ako. Walang sinasabi. Siya ay nagmumungkahi ng iba't ibang mga plano upang pasayahin ako. Ayaw ko. Sasabihin ko ng diretsyo na hindi. Gusto ko. Nahihiya akong makipag-ayos sa kanya. Kaya't hindi ko na lang ito binanggit. Alam niya na sumang-ayon ako.
Ngunit ngayon, hindi na ito maibabalik. Sige, ayos na. 3 araw mula ngayon, pakakasalan kita bilang asawa. 3 araw mula ngayon, pakakasalan kita bilang asawa. Kakaiba. Kahit na nagbantay ako sa pintuan ng isang gabi, hindi ako nakaramdam ng pagod. Siguro, gusto ba niyang pakasalan si Wanje sa kasiyahan niya? Kagawaran, tulungan mo ako. Sino ang gumawa nito? Si Wanje, ate. Nagpadala siya ng isang kahon ng mga panghimagas. Sabi niya ay para sa pagbati sa aking pag-appoint bilang reyna. Pero kumain lang ako ng kalahating tasa ng tsaa. At nagkaroon na ako ng lason. Ano? Mahal na hari. Sobrang natatakot si Zhao Zhao. Qin Wenj. Ikaw na mapanganib na babae. Gu Changju. Nalaman ko na tungkol pala kay Shen Zhao Zhao. Palagi mo lang siyang pinapaniwalaan. Samantalang ako, palagi akong mali. Qin Wenj. Sinasabi ko na, ipapakasal kita bilang empress. Bakit kailangan pang saktan si Zhao Zhao? Mahal na hari. Dahil sa kakulangan ni Zhao Zhao, hindi siya nakakuha ng pagkilala mula sa nakatatandang kapatid. Kaya't nagpadala ng tao ang kapatid, para lagyan ng lason si Zhao Zhao. Maling-mali, napakaraming pagkakamali. Nasa iisang tao lamang si Zhao Zhao. Panginoon, sana po, pakawalan niyo na ang ate ko. Qin Wenj. Lumabas ka. Humingi ka ng tawad kay Zhao Zhao. Qin Wenj. Ayaw ko nang ulitin pa. Qin Wenj. Kumuha ng espada. Mahal na hari. Mahal na hari, nais mo bang pumasok? Sa silid ng isang babae. Ayaw makita ng aking anak na babae ang mahal na hari. Hindi rin dapat. Pilitin. Ginoo. Hindi kami walang paraan pabalik. Kung si Qin Wenj lang sana, lumabas at magpaliwanag, mayroon pang puwang para magbago ng isip. Patay na siya. Anong sinasabi mo? Patay na siya. Isang patay. Paano maglagay ng lason kay Yan? Shen. Ayan, Gil. Matanda, si Qin Wenj ay mapaghimagsik. Bilang isang nakatatanda, bakit ka nakikisama sa kanyang kalokohan? Hindi ko kailangang ipaliwanag sa kanyang kamahalan. Kung ano man, kung ang kanyang kamahalan at si Yan. Shen, hindi ako makapagpigil. Kaya ibigay mo na lang sa akin ang kamatayan, para makapagpasalamat ako ng buong puso. Kasama ng mga anak ko. Sama-sama tayo. Mahal na matanda, sobra na ang sinasabi mo. Hindi ito ang ibig kong sabihin. Qin Wenj. Ako sa huli, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ito ay isang paghingi ng tawad lamang. Hindi ko talaga ikaw sasaktan. Mula pagkabata. Kailan ba talaga kita nasaktan? Gu Changju. Totoo na hindi mo ako nasaktan. Ngunit isang salita mo lang ay kayang magdulot sa akin ng labis na sakit. Haring, ay talagang walang kakayahan. Alam kong ako'y walang kapalaran na makasama ang haring. Nais ni Zhao Zhao na magboluntaryong umalis sa palasyo upang bigyang daan ang inyong majestate at ang kapatid. Zhao Zhao. Nais ng inyong majestate na magkaroon ng mahabang buhay at kalusugan at kasaganaan. Zhao Zhao. Qin Wanje. Hindi ka pa ba lalabas? Gu Changju. Patay na ako. Hindi na ako makakalabas sa buhay na ito. CJ. Mga tao. Maghukay sa libingan ni General Qin. Buksan ang kabaong. Pagtatampok ng bangkay. Hinuhukay ang libingan ni General Qin Lao. Binubuksan ang kabaong. Pagtatampok ng bangkay. Pagtatampok ng bangkay. Kagalang-galang, huwag magalit. Gu Changju. Nabaliw ka na. Alam mo ba ang sinasabi mo? Hindi. Huwag.
Huwag. Mahal na hari. Paano mo magagawa ito? Sukdulan. Mga espiritu ng tapat na ministro. Ang general na tumakas at iniwan ang bayan. Karapat-dapat bang tawaging tapat na ministro? Tawagin ang tao. Ihampas ang matandang ginang Qin palabas. Mahal na Ginoo, bagamat hindi na ingatan ng aking asawa ang ating lupain. Nagkasala sa bansa, ngunit siya ay nag-alay ng kanyang buhay para sa lungsod. Hindi naman ganito kalubha ang kasalanan. Kung ganito rin ang iniisip ng iyong anak na babae, dapat na siyang lumabas ngayon. Gu Changju. Patay na ako. Paano mo ako mapapakalabas? Nandito ka na rin sa wakas. Qin Wench. Hindi ko akalain na ganito ka walang puso. Mas pipiliin pang maparusahan ang sariling ama, kaysa makipagkita sa akin muli. Kung ganon, huwag mong sisihin ako sa kawalang utang na loob. Huwag. Hindi. Hindi. Huwag. Gumuhin ka, Gu Changju, tumigil ka na. Qin Wench. Ayaw pa bang lumabas at makipagkita sa akin? Emperador. Pakiusap po, inyong mahal na tao. Huwag magalit, mahal na hari. Pakiusap, patawarin mo na siya. Tatay. Qin Wench. Kahit ganito, ayaw mo pa rin. Makita ako muli, hindi ba? Qin Wench, ang tigas ng puso mo. Bumalik sa palasyo. Sobrang galit niya sa akin. Qin Wench. Dahil lang sa inaalagaan ko. Ang isang kawawang babae. Kailangan mo bang saktan ang puso ko? Bago ka tumigil, tama ba? Mula pagkabata. Hindi ko kailanman sinasaktan ka. Ngayon, gagamitin ko ang aking kapangyarihan bilang hari para puwersahin ka at pilitin ka. Sino ang nandito? Baguhin ang utos ng hari. Nandito ang alipin. Itakda si Shen Zhaozhao bilang reyna. Si Qin Wenje ay itatalaga bilang paboritong asawa. Agad na ipaalam sa buong mundo. Narito ang utos ng emperador. Itatalaga si Shen Zhaozhao bilang reyna. Si Qin Wenje bilang paboritong asawa. Ito ay isang utos. Ako'y tumanggap ng utos. Talagang tinanggap niya ang utos. Handa pa siyang tumanggap ng utos. Ibig sabihin, hindi siya bulag sa katotohanan. Qin Wench. Ano ang reaksyon niya sa pagbubukas ng kabaong? Sagot, mahal na emperador. Sa inyong harapan. Hindi nakita ng alipin si General Qin. Anong oras na ba? Nagmamatigas pa rin. Bakit? Naisip na sa 2 araw ay sasalubungin siya. Mayroon akong kaunting inaasahan sa loob. Sa aking ika-18 kaarawan. Sabay ang kasiyahan at pagdadalamhati sa Qin Manor. Wang Ji. Ngayon ay ikaw ay 18 taong gulang. At ito rin ang araw ng iyong paglilibing. Nakasuot ka ng damit na iyong ina, na siya mismo ang nagtahi ng iyong damit pangkasal na sushaw. Susuot mo ang iyong paboritong peras na bulaklak. Dumating ang emperador. Alam ko na. Nagagalit ka na naman sa akin. Mula pagkabata, lagi mo akong pinapagalit.
Sige na. Ngayon, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kapag ikinasal ka na sa palasyo, kung magpapatuloy ka sa iyong kalokohan, kung mangahas ka pang manakit kay Saushaw, hindi kita palalampasin. Wanj, bakit hindi ka nagsasalita? Tapos na ang kasiyahan. Buksan ang kabaong. Ipatawag si General Qin. Walang hiya. Ngayon ay ang araw ng kasal namin ni Wanje. Isang masayang araw. Ngunit kayo ay nakasuot ng damit pangluto at naglalaro ng mga awit ng pagdadalamhati. Gusto ba ninyong bumili ng pintuan para sa pagpatay? Qin Wanje. Ikaw ba ang nag-utos sa kanila para pasakitan ako? Ikaw? Paano ito posible? Bakit ganito? 7 araw na ang lumipas. Nawalan na ng bisa ang puppetry. Ang aking bangkay, talagang ganap ng nabulok. Mahal na hari. Ililibing na ang aking anak na babae. Sinasabi mo. Ito ay si Qin Wenj. Kung hindi, ano? Ito ang araw ng paglilibing ng aking anak na babae. Lumipas na ang oras. Mahirap na iyan. Ginoong Qin, alam mo pa na ito ay magandang oras. Mahal na Ginoo, ano ang ibig sabihin nito? Sa puntong ito, kailangan mo pang tulungan. Si Wanje nalinlangin ako. Isang peking pagkamatay hindi sapat. Kailangan pa bang ulitin? Ngayon, kahit ang mga libing ay naisasagawa na. Hanggang kailan mo ako lolokohin? Sino ba ang dapat maniwala? Mahal na hari, si Wanje ay patay na. Ito na si Wanje. Pakalabas siya. Lumabas na siya ngayon. Maaari kong isaalang-alang ang ating nakaraan. Huwag siyang patayin. Gu Changju. Ano ba ang kailangan mong gawin para maniwala na talagang patay na ako? CJ. Sobrang ganda. Ibigay ang espada. Mahal na hari, patay na ang anak kong babae. Ngayon, hindi pa rin ninyo maibibigay ang kanyang mga buto at altar. Kahit na ayaw ninyong magpatalo. Gusto pa rin ninyong lokohin ang hari. Si Qin Wenj ang pinakamagaling magpanggap na nagsasakripisyo. Mas nakakaalam kung paano ako magpakita ng awa at pagkakasala. Siyempre siya, ang nag-udyok sa inyo na gumanap sa eksenang ito. Pinipilit akong bigyan siya ng mataas na posisyon, hindi ba? Kung ganoon, paano ko siya papayagang magtagumpay? Huwag. Kung papatay ang inyong kamahalan, patayin niyo na ako. Ako at ang buong angkan ng Qin ay namatay sa laban. Si Wanje ay tinamaan ng maraming palaso sa puso. Tanging ang puting buto na lamang ang natira. Bakit kailangan ng inyong majestad na puksain ang lahat? Ano ang sinabi mo? Ako ay handang isakripisyo ang aking buhay para sa isang puting buto. Ito ba talaga si Qin Wanje? Talagang patay na. Talagang patay na. Huwag na huwag kang. Malinlang nila. Ito ay hindi. Katawan ni Qin Wenj. Lahat ng ito ay isang palabas nila. Ano ang sinasabi mo? Shen Zhaozhao. Hala ka pa ring magpapakita. Haring namin. Ito ay lamang isang walang pangalang buto na nakuha mula sa libingan ng mga patay. Sa lugar ng libingang walang pangalan. Si Jai Wanje ay hindi talaga pumanaw. Sila ay nagtulungan para gumanap ng palabas na ito. Para pilitin ka. Pilitin ako. Naisuko ang posisyon na ito. Totoo ba ang sinasabi mo? Mahal na hari. Hindi natatakot si Zhao Zhao na maipit. Ayaw lang ni Zhao Zhao na makita na may gumagamit sa iyong damdamin. Nilalaro mo ako sa iyong palad. Nagsisinungaling ka, Shen Zhao Zhao. Pinatay mo ang aking anak na babae. Hindi ka ba natatakot sa kaparusahan? Ayan, Gyu. Qin, totoo ang sinasabi ni Zhao Zhao. Mas pinili mong maniwala sa isang babaeng hindi mo kilala. Wala bang naniniwala sa sinasabi ko? Sapat na. Gusto kong marinig ang totoo. Nasaan si Wanje? Ito si Wanje. Ito ay isa lamang. Nabulok na bangkay. Paano mapapatunayan ng matandang Qin? Ito ang Wenj. Maaari ko bang itanong, mahal na hari? Ano ang dapat kong patunayan para makapagtiwala ka? Mahal na hari, may plano ako. Maaari tayong gumamit ng dugo para sa pagsusuri.
Gumamit ng dugo para sa pagsusuri. Sa ating dinastyang Su, mula pa noong sinaunang panahon, maari nang gumamit ng dugo para sa pagsusuri. Dugo ng pinakamalapit na kamag-anak, na tumutulo sa mga labi ng yumaong, kung ang dugo ay makakapasok sa buto. Mayroong ugnayang dugo. Kung hindi, ito ay pek. Ano ang opinyon ni Gyangi? Qin. Ayan, Gyu. Qin, baka hindi siya makapagpatunay. Paano ito posible? Paano ito posible? Mahal na hari, sila talaga ay nandyan para lokohin ka. Ito ay hindi talaga. Ang mga labi ni Qin Wanj, siya ang gumawa ng lahat ng ito. Lahat ito ay para lang mapagsabihan si Cao Cao. Isang peking kamatayan. Isang malaking palabas. Qin Wanj, ayaw mo ba talaga na ganito ang gusto ko? Na ayaw ka namin? Ngayon, sila o Qin ay mayroon pa. Anong masasabi pa? Ito. Totoo, hindi ito ang abo ni Wanje. Patay na si Wanje. Ngunit ang hari ay ayaw tumigil. Napakasalan ang isang patay na babae. Paano kung mapapalampas? Na ipahamak ang aking anak na babae, gamit ang isang nabubulok na katawan, upang dumalo sa ganitong malaking kasiyahan. Kaya't wala akong magagawa, kundi maghanap ng isang putol na buto bilang kapalit. Kung ganun, nasaan ang tunay na Wanj? Nasa kabaong si Wanj. Tao. Buksan ang kabaong. Buksan ang kabaong. Your Majesty, talagang ito ang mga labi ni General Qin. Noong mga nakaraang araw, nakita ko ng malinaw ang anino ni Wanje. Nasa loob lang siya ng kwarto. Paano siya pwedeng mamatay? Ako ang nagpasok ng manika na manggagawa. Ginawa ko ang katawan ni Wanje bilang isang manika. Ang nakita ninyo ngayon ay isang bangkay lang. Pero ang mahika ng manika ay tatagal lamang ng 7 araw. Ngayon ang huling araw na ito. Ang bangkay ni Wanje nagsimula ng mabulok. Wala akong magawa. Kaya't naghanap ako ng isang bangkay bilang kapalit. Sining ng mga manika. Narinig ko na may isang sining ng mga manika sa mundo na kayang gawing buhay ang mga patay. Na ang bangkay ay hindi mabulok sa loob ng 7 araw. Ang bangkay ay hindi nabubulok sa loob ng 7 araw. Tulad ng isang buhay na tao. Totoo ba? Dahil, alaynan, hindi ako naniniwala. Ano bang nangyayari dito? Talaga bang ganito? Paano namatay si Wanje? Sa laban sa Yanmen Pass. Ang angkan ng Qin. Lahat ay namatay sa laban. Siya ay talagang namatay sa libu-libong mga palaso. Ngunit sa mga nakaraang araw, bakit walang nagbalita sa akin? Si Qiangi, Shen at ang kanyang kamahalan ay magkasabay na nagniningning. Ang bagay na ito, paano ito posible na makarating sa paningin ng kamahalan? Paulit-ulit kong sinabi. Naniwala ba ang kamahalan? Ang bagay na ito ay tiyak na totoo, kamahalan. Isang panlilin lang sa hari, hindi ako makakaya. Ito ay sinabi ng mga tao sa border, ng kanilang sariling bibig. Hindi lang si General Qin ang namatay sa labanan. Lahat ng kawalikin ay nagsakripisyo rin. Walang nakaligtas. Tama na. Tama na. Isang babae na palaging nagiging selosa. Paano siya makakagawa ng isang tao na nagbabantay sa lungsod? Anyway, talagang nakakatawa. Nalaman ko na ako mismo ay hindi naniniwala. Wanje, paano siya namatay? Nabaril sa puso. Ipinalabas ang utos. Kinansela ang titulo ni Shen Cao. Ipinadala sa kulungang langit. Your Majesty, ako ay inosente. Hawakan siya. Mahal na hari, ako'y inusig ng hindi totoo. May nagtatangkang manira sa akin. Ikaw ang pumatay sa kanya. Ikaw ang pumatay sa kanya. Hindi totoo. Inaasar ako ng hindi totoo. Sumpain. Si Qin Wanjij ay hindi ba? Matagal nang nasaktan ng labis. Nawala na ba siya? Bakit siya nakabalik?
Hindi pwede. Hindi dapat malaman ni Gu Changju. Ako ang pumatay sa kanya. Sino pa kundi ikaw? Ikaw ang pumigil sa akin na magpadala ng tulong. Ikaw ang pumatay kay Wanje. Shen Zhaozhao, ang lakas ng loob mo. Mahal na emperador, buhay ko'y puno ng kabutihan at mabuting gawa. Kahit lang mga langgam ay ayaw mamatay. Paano mo maipaparatang si General Qin? Tiyak na may tao na nagtataksil sa akin. Mahal na hari, CJ Shen Zhaozhao. Magsasalita ka pa ba? Alam mo namang ikaw talaga ay, may pusong makamandag. May pusong makamandag. Kung ako nga ay may pusong makamandag, bakit ko isusugal ang buhay ko para iligtas ka, sir? Nakalimutan mo ba? Noong nakaraang 2 araw, nagpadala pa ang General Qin ng tao para lasunin ako. Paano siya namatay? Siguradong hindi siya kontento kay Zhao Zhao. Kinuha ang kanyang pwesto, kaya't nag-utos siya na gumawa ng ganitong palabas. Anong sinasabi mo? Kung patay na si General Qin, bakit hindi pa siya naililibing? Bakit ganito kabuo ang bangkay? At bakit ngayon lang? Ito ipinaalam sa lahat. Mahal na Ginoo. Talagang matalino si Ginang Shen. Kahit patay, nagagawa pang magsalita na parang buhay. Talagang matalino si Ginang Shen. Kahit patay, nagagawa pang magsalita na parang buhay. Sumpa, si Qin Wench. Kahit patay na, hindi pa rin mapakali. Ngunit, basta't hindi ko aminin. Sa tulong ng aking mahal na emperador, hindi ninyo ako matutumba, pamilyang Qin. Ginoong Qin. Hindi alam ni Zhao Zhao kung saan nagawa niyang makasakit sa inyo, Qin family, na naglalaro lang at nagkakalat ng kasinungalingan laban sa akin. Kung si Sister Wench nagnanais ng posisyon na ito, ipapasa ko na lang kay Zhao Zhao. Naway mapagpatawad ang matandang madam. Bigyan natin si Zhao Zhao ng pagkakataon. Noong una, iniligtas ko ang buhay ng inyong majestad. Ngayon ay ganito na ako kahirap. Kung hindi ka naniniwala sa akin, wala na akong ibang magagawa kundi mamatay, upang patunayan ang aking kawalang sala. Zhao Zhao, huwag kang gumawa ng mga hangal na bagay. Ikaw ang aking tagapagligtas. Naniniwala ako sa iyo. Matriarcha Qin. Maraming palihim sa pagkamatay ni Wanje. Higit pa rito, si Zhao Zhao ay likas na mabuti. At siya pa ang tagapagligtas ko. Hindi niya maaaring saktan si Wanje. Sinasabi niyong, ako ang nagsimula nito lahat. Para lang mapahamak si Shen Gunyang. Wanje mahilig maghinala. Hindi walang posibilidad na nagkasundo kayo na magpanggap na patay. Hindi ito impossible. Magpanggap na patay. Matagal nang naiparating ang balita ng laban sa hukbo. Pero hindi naniniwala ang hari. Paulit-ulit kong sinasabi. Pero hindi rin naniniwala ang hari. Ngayon, ang bangkay ay nasa harapan na. Kailangan pa bang magpatuloy ang kanyang kamahalan sa kanyang pagkabulag? Hindi pwede. Huwag hayaan na malaman ni Gu Changju ang katotohanan. Ngayon, ito na lamang ang natitirang plano. Kanyang kamahalan. Tingnan mo, sa bangkay na ito. Lahat ng ito ay mga marka ng bangkay. Hindi na maitatangi ang itsura. Para sa akin, ni General. Kailangan lang. Itapon ang bangkay para makilala. Para sa akin, ni General. Kailangan lang itapon ang bangkay para makilala. Anong sinasabi mo? Shen Zhaozhao. Paano mo nagawang maging napakasama? At saka, kahit na, ang katawan ni General Qin, kung nagkukunwari siyang patay. Sa ngayon, kailangan lang buksan ang bangkay, para matiyak ang katotohanan. Hindi ito imposibleng mangyari. Tawagin ang tao. Dalhin ang emperador na manggagamot. Mahal na emperador. Huwag na huwag po. Mahal na emperador. Tayo talaga ay, dapat ipatupad kay General Qin. Hihimay. Kung ganito lang, siya ay magigising. Hindi na kailangang magsalita pa. Simulan na natin. Mahal na hari, mag-ingat ka. Kung hindi ka pa rin magsasawa, patayin mo na lang ako. Ang asawa ko, si Chai ay. Nasira mo na. Pakiusap. Iwan mo ang anak kong babae. Isang bangkay na lang siya. Ha? Qin Wench. Ngayon, gising ka na. Maaaring pa rin akong ituring. Walang nangyari. Mahal na hari. Huwag. Huwag naman. Huwag ganyan sa aking anak na babae. Si Wanje noong buhay pa. Pinahahalagahan ang kanyang kagandahan. Pakiusap. Huwag mong sirain siya. Pakiusap. Mahal na Ginoo. Kailangan mong patayin. Kung papatayin mo, gawin mo na sa akin. Handa akong tanggapin ang parusa para kay Wanje.
Bakit hindi pa nagigising si Qin Wanje? Bakit hindi pa siya nagigising? Your Majesty. Walang palatandaan ang tibok ng puso ni General Qin. Dapat siyang namatay na noon pa. Noon pa. Anong sinasabi mo? Anong sinasabi mo? Siya. Hindi siya nagkukunwaring patay. Your Majesty. Magpapatuloy ka pa bang manloko sa sarili? Sa ganitong kalagayan, magpapanggap ka pa rin na niloloko ka ni Shen Cao. Ikaw na walang hiya. Tunay ngang niloloko mo ako. Tunay ngang ikaw ang pumatay kay Wang Shi. Hindi, mahal na Ginoo. Ako po ay inakusahan ng hindi totoo. Dalhin siya sa akin. Siya sa atin ng mabuti. Opo. Mahal na Ginoo. Ako po ay inakusahan ng hindi totoo. Mahal na. Mas mahal. Mahal. Ako'y inusig ng walang dahilan. Mahal na. Wang Ji. Pasensya na. Mali ako. Wang Ji. Pasensya na. Mali ako. Huling pamamaalam. Nagbitaw ako ng matinding salita, na dapat siyang mamatay doon. Noong panahong iyon, walang sagot si Wang Ji. Kung hindi ka mag-sorry, mamamatay ka dito. Hindi. Hindi ganoon. Iyon lang ang sabi ko dahil nagalit lang ako. Bago ako umalis, iniwan ko pa ang mga elite na pinagsanay ko ng maingat. Sila ay magbubuwis ng kanilang buhay upang protektahan si Wang Ji. Bakit ko kailangang sabihin ang ganitong salita? Sa huli, ganito pala ang nangyari, wag na nating palakihin pa. Dahil napatunayan na ng hari ang katotohanan. Ngayon ay dumating na si Jichen. Mga tao. Maghatid ng libing. Ilalagay sa kabaong. Ililibing. Kahaliling. Ang anak ko ay ilalagay na sa libing. Ako at si Wang Shi. Hindi pa kami nakapagpahayag ng aming pag-ibig. Huwag kang magbiro, kahaliling. Ang aking Wang Shi ay pumanaw na. Paano bumati sa isang hari? Patay. Maaari ring bumati. Tumulong. Kumuha ng panghampas. Ayan, Gil. Qin, mahal na hari, ikaw ay napakahalaga. Tumahimik ka. Guro, tumahimik ka. Padyak. Saktan ang hari. Maghukay ng libingan, batuhin ng palo. Hindi magalang, tapat na espiritu. Itong palo, inutusan ang hari na iwan ang lungsod at bumalik sa palasyo. Naapektuhan ang aking mga anak at anak. Nag-iisa akong nakipaglaban. Namatay ng malupit sa hangganan. Itong palo. Binulag ang mata at puso ng hari. Hindi na makilala ang tapat at ang masama. Naniwala sa maling tao. Ninetinay na palo. Ay para sa akin bilang paggalang sa hari. Maraming salamat, matanda.
Wanje, ako na ang magpapakasal sa'yo. Wanje, ako ang nagkamali. Ako ang nagsisisi sa'yo. Mula ngayon, wala nang sinuman ang makakapaghiwalay sa atin. Babantayan kita magpakailanman. Bilisan mo, pumunta, at kumuha ng ilang malambot na kutson. Kailangan ang pinakamalambot. Ngunit ang inyong majestad ay hindi talaga mahilig sa malambot na sofa. Wange, hindi siya sanay matulog sa matigas na sofa. Bakit hindi ka pa umalis? Wange, ikakasal na tayo. Ito si Shen Zhaozhao. Liham na isinulat sa loob ng kulungan para sa iyo. Kanyang mga gamit. Hindi na kailangang ipakita pa. Makita ko lang minsan. Pipitasin ko na agad. Narinig ng alipin. Si Shen ay nasa kulungan pa rin. Patuloy na nagsusulat araw at gabi. Kaya't ipag-utos mo. Naputulin ang kanyang kamay. Sabi niya, na mayroon siyang buhay na impormasyon tungkol kay Qin Wange. Ano ang sinabi mo? Mahal na hari. Talagang sinabi niya iyon. Mayroon pang palatandaan na buhay pa si Wange. Sabi nga ni Shen Zhaozhao ganoon. Parang isang taong hangal na nagsasalita ng pangarap. Ngunit nais kong itanong, saan siya nagkaroon ng lakas ng loob na mang-api sa hari at magpabaya? Ang sugat na ito sa espada. Ano ang nangyayari dito? Ano ang nangyayari? Ano ang balita? Mahal na hari, hindi ko alam po. Mahal na hari, ang sugat ng espada na ito. Napakatindi ng galaw. Hindi ako alipin na kayang gawin yan. Ng mga tulad ko. Mahal na hari, ako si Qin Wange. Ang ibig mong sabihin ay, kagabi muli kang inatake ni Qin Wange. Hindi matatakot si Zhaozhao na linlangin ang hari. Si Wange na ate ay hindi talaga. Hindi patay. Kahapon ng gabi, kung hindi dahil sa matinding paglaban ni Zhaozhao. Marahil sa buhay na ito, hindi na ako makikita ang iyong kataas-taasang kapangyarihan. Ang bilis mo. Maaaring mas mabilis pa siya. Tiyak. Si At Wanji. Nakita na si Zhaozhao ay tinamaan na ng espada. Imposible nang mabuhay siya. Kaya hindi mo siya hinabol, di ba? Tama ba? Kaya nga, sabihin mo na. Qin Wanji. Bakit mo siya pinagtangkaan? Sigurong natatakot siya. Sabi ni Zhaozhao, na mailihim siyang relasyon sa ibang lalaki. Di ba? Anong sabi mo? Anong sinabi mo? Yung mga sinasabi mo, kung kahit isang salita lang ay peke. Alam mo ang aking mga paraan. Hindi ko kayang linlangin ang inyong kamahalan. Noong bumalik si Ate Wench sa kabisera, dumaan si Zhaozhao sa Lotus Pond. Nakita niya sa anino. May isang pares ng lalaki at babae na nagyayakap. Nang lumapit siya, ito ay si Ate Wench. At ang kanyang pangalawang komandante.
Si Songlin. Si Songlin. Sabi pa. Sabi pa. Ano? Panggap na patay. Agawin ang kapangyarihan. Nasa itaas. Sa araw ng pagbabalik sa Beijing. Dahil nahuli mo na. Bakit hindi ka nagsalita noon? Natatakot si Zhao Zhao. Mahal na emperador. Noon ay nagkamali lang ako ng isang salita. Gusto na ni Ate Wan Jie ang aking buhay. Kung malaman niya na nahuli ko ang ganitong malaking bagay. Siguradong wala nang natirang bangkay. Ngunit sa ngayon, nasa loob ng malaking bulwagan, ang katawan ni Qin Wangge. Hanggang kailan mo pa ito ipapanganak? Hindi maganda. General Qin. Siya. Anong nangyari sa kanya? Ang katawan ni General Qin. Nawawala. Hindi ba? Hindi siya talagang namatay. Nasaan ang tao? Mahal na hari, kakausapin ko lang. Parang nakita ko na may nagdala kay General Qin. Palayo. Sino siya? Taas at pangangatawan. Tulad ng kapitan ni General Qin. Si Songlin. Ginoong Song. Si Songlin. Kagalang-galang. 5,000 hukbo ng Sayongnu. Sinasalakay ang Yanmen Pass. Malapit nang mapagod ang mahigit 500 na sundalo ng Qin. Halos hindi na kaya. Pakiusap, haring magpadala ng mga sundalo upang tumulong. Pagbalik ni Chawan Jie sa haring pulis, dumaan si Zhao Zhao sa Lotus Pond. Sa lilim, may isang magkasintahan na magkahawak ang mga braso. Lumapit at tiningnan. Si At Wan Jie. At ang kanyang kapitan. Si Songlin. Ano pa ang sinasabi? Na nagpapanggap na patay. Na agawin ang kapangyarihan. Umangat. Hindi ba? Talaga namang niloko na naman ako. Qin Wangge. Ganito mo lang kaming kamuhian. Gamit ang ganitong bastos na paraan. Para parusahan ako. At pati na nga, nakikipag-ugnayan ka pa sa ibang lalaki. Qin Wangge. Talagang nagkamali ako sa iyo. Gu Changju. Bakit ka nandito ulit? Mahal na emperador. Ito ang paboritong bulaklak ni Wan Jie noong siya ay buhay pa. Huwag. Mahal na emperador, nakuha mo na ang lahat, ang katawan ng aking anak na babae. Ngayon ay muling sinisira ang kanyang mga alaala. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ano ang nais kong gawin? Mas mabuti pa, hayaan mong lumabas si Qin Wangge at ang kanyang kalaguyo. At magsalita. Sila ay nagtaksil sa akin. Ano nang ginagawa mo? Biyudo. Anong biyudo? Namatay ang anak kong babae sa digmaan. Matatag at matibay. Hindi ko kailanman papayagan na may sinuman na magdudumi sa kanyang pangalan. Kahit pa siya ang kasalukuyang emperador. Ayan, Gil. Qin. Kung ikaw ay naliligaw din ng landas, ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Ngunit kung alam mo ang totoo at nagkukunwari kang hindi, ay pasensya na, hindi ko na ito palalampasin. Ina. Qin Wangge. Lumabas ka dito. Ang mga bagay na naiwan sa silid ng aking anak na babae, ay ang tanging alaala na iniwan niya sa akin, na mayroon ako. Hindi ko papayagang may sinuman na sirain ito. Ulitin ko. Huwag. Inay. Huwag naman.
Lauguan. At ko. Inay. Inay. Tulong, may tao. Agad, tulungan niyo ang aking inay. Inay ko. Wang Ji. Mahabang panalangin. Tingnan ninyo ang saranggola. Umaangat ba ito ng mataas? Naway sa hinaharap. Kayo'y maging katulad ng saranggola, na may mataas na pangarap. At makamit ang tagumpay. Pangalagaan ang ating dakilang lupain. Ayos. Pero ayaw kong lumipad ng masyado malayo. Gusto kong laging makasama si Wanje. Makasama si Fiu. Inay, ayos na ba? Hindi na ako makapaghintay. Ayos na, ayos na. Bibilang ako ng 3 bilang bago ako bumuka ng mata. CJ. Aba, ito ay asukal na tao. Salamat, inang. Kumain ka na. Paano nalaman ng ginang? Matagal ko nang gustong magkaroon nito. Ganito ang mga talim ng espada. Ito ang aming pangmatagalang pangako. Gusto mo ba? Alaynan, gusto ko. Aalagaan ko ito ng mabuti. Ako. Pinatay ko si Lola King. Pakiusap, tulungan niyo ako. Kailangan niyo pong iligtas ang nanay ko. Ginoo ng bahay. Pumunta na siya. Pamilya King. Tapos na. Haha. Paalam. Tingnan ninyo kung gaano kataas ang lipad ng saranggola. Mahabang tula. Gusto mo ba? Eh. Ah ay. Ah ay. Ah ay. Noong gabing namatay ang nanay ko, ang aking kaluluwa ay nawala kasama siya. Nang tuluyan. Ng espiritu. Ng espiritu. Ng espiritu. Ginoo. Ng tao. Ng tao. Ay. Talagang kasalanan. Ang pamilyang Qin ay puno ng katapatan. Ngayon ay napunta sa ganitong kalagayan, na nagdulot ng pagkawasak ng pamilya at kamatayan. Sino ang hindi sasang-ayon? Si Qiangi. Wan Jiat, ang matandang ginang ay ang pinakamabait na tao sa kanyang buhay. Ang pamilya Qin ang pinakanararapat sa dakilang Song. At higit pa sa atin, mga mamamayan. Pumunta tayo para samahan ang matandang ginang sa kanyang huling paglalakbay. Tara na. Tingnan mo. Tingnan mo ang likod niya. Medyo kamukha ng kanyang kamahalan. Paano mangyayari yon? Siguradong nalinlang ka lang.
Mahal na hari. Mahal na hari. Sa wakas, nandito ka na. Nandito ka ba para ilabas ako? Ikaw ang nag-akusa kay Wanje. Nagnakaw ng bangkay. Pagnanakaw ng bangkay, nagdulot sa akin ang kamatayan ni Empress Qin. Ang pangunahing salarin sa lahat ng ito. Ikaw. Anong sinasabi mo? Hindi alam ni Zhao Zhao. Noong una, akala ko na ikaw ay may pusong simple. Hindi ko akalain na ganito kakasuklam-suklam ang iyong puso. Nakapagpahamak ka sa taong pinakamamahal ko. Mahal na hari, tiyak na may hindi pagkakaintindihan. Nangako ako sa langit. Talagang hindi ako nagsisinungaling. Ang mga salitang ito, iwanan na lang natin sa ilalim ng lupa. Hindi ka naniniwala sa akin, mahal na hari. Ni hindi mo pinaniniwalaan si Zhao Zhao tungkol sa iyo, na nagligtas sa iyong buhay. Kung alam sana ni Zheng noon, na ang halaga ng iyong pagligtas sa aking buhay, ay ang buhay ni Wanje. Mas pinili ko na sanang mamatay noon. Mahal na hari. Nalaman ng mga espiya na ang pangalawang inhenyero ng general ng Qin na si Song Lin ay may kasamang isang babae na patungo sa direksyon ng Yanmen Pass. Ano ang sinabi mo? Mahal na hari, talagang hindi nagsinungaling si Zhao Zhao. Song Lin. Ang lalaking nakipagtagpo kay Wanje. Hindi siya namatay. Baka nagkamali ako sa pagkaunawa. Totoo ang sinabi niya. Qin Wanje. Totoo ba o hindi namatay? Qin Wanje. Kung mahahanap kita, tiyak na ipaparanas ko sa iyo ang mas masahol pa sa kamatayan. General, maghintay ka pa ng 3 araw. Kailangan lang maghintay ng 3 araw. Ang mga pagdurusa mo, ako, ay tiyak na ibabalik para sa iyo. Huwag, sire. Mahal na hari. Sino ba talaga ang nagbigay sa iyo nito? Anong lakas ng loob mong galawin siya? Baka hindi siya talaga namatay. Naghahanda ba kayong umalis ng sabay? Mahal na hari. Si General Qin ay tinamaan ng maraming palaso. Ang bangkay ay dinala pabalik sa kabisera. At inayos ng mananahi ng mga manika gamit ang karayom at sinulid. At pinakialaman ng kanyang kamahalan. Matapos ang mga pangyayaring ito, paano pa siya mabubuhay? Bakit mo siya ninakawan ng kanyang katawan? Ano ba talaga ang relasyon ninyo? Ang labanan sa Yanmenguan. Tanging ang huli na general ang nakaligtas. Ang buhay na ito ng huli ay ibinigay ng general ng Qin. Pangalawang General Son, agad na bumalik sa kabisera. Humiling ng tulong, hindi na kayang tiisin ng hukbo ng Qin. Hindi mo ba alam na ako'y ikinasal sa kanya at ginawa siyang reyna? Bakit mo pribadong kinuha ang katawan ng reyna? Ano ba ang tunay mong layunin? Hindi ko kailanman narinig ito. Ang asawang nag-iwan ng kanyang mahal sa digmaan ay hindi ko rin narinig. Ipinabayaan ng emperador ang reyna sa panganib. Ikaw. Nais mo. Kung si General Qin ay may kaluluwa sa langit, tiyak na ayaw niyang makasama si His Majesty nang matagal, at lalo na ayaw nang maging anuman na reyna ni His Majesty. Sino ang nagturo sa iyo na makipag-usap sa akin ng ganyan? Alam mo ba? Ito ay isang parusang kamatayan. Mula pagkabata, ako'y nag-iisa at walang kasama. Si General Qin ang nagdala sa akin sa kanyang tabi. Ang buong pamilya ng Qin ay nawasak. Ang buhay kong ito, parang mga water lily sa ulan. Kahit na ipag-utos ng inyong kamahalan ang aking kamatayan, ako'y tiyak na tatanggap ng utos at magpapasalamat. Noong araw na iyon, ano talaga ang nangyari? Kung may kahit kaunting kasinungalingan, ipapadugo ko kayo sa harap ng espiritu ng matandang general ng Qin. Bago ang pag-atake ng Hans, si Shen Zhaozhao ay umalis at bumalik. Dala-dala niya ang Tiger Talisman ng hari. Sinasabing utos ito ng hari, nakalikas ang 100,000 maharlika. Ang salita ni Zhaozhao ay salita ko rin. Kung lalabanan, magpapasalamat ang buong angkan.
Sumpa na susundan si General Qin hanggang kamatayan. Ipaglaban ang bayan at ang bansa. Hindi kami mag-urong. Ipaglaban ang bayan at ang bansa. Hindi kami magpapatalo. Minsan mong sinabi, utos ni Shen Zhaozhao, ay utos ng inyong kamahalan. Lahat ay dapat umalis. Tanging 500 tao lamang ang hukbo ng Qin, na lumalaban ng buong puso, laban sa 50,000 Hans. Hanggang sa kamatayan, hindi man lang nakasagap ng tulong mula sa korte. Anong sinasabi mo? Anong sinasabi mo? Nang iwanan ko ang Yanmen Pass, iniwan ko ang 100,000 elite na sundalo, para protektahan si Qin Wench. Paano naman naging 5 lang ang tao? Para lang mapayag na si Zhao Zhao maging isang mahal na consort, gagamitin niya ang ganitong paraan para magpasikat. Pero parang wala pa rin siyang anyo ng isang babae. Sabihin mo sa kanya, kahit na mainggit siya, kailangan niyang maghintay hanggang magkaayos kami ni Zhao Zhao. Hilingin mo sa hari na agad magpadala ng hukbo sa labanan. Maliban na lang kung mamatay siya, hindi ko kailanman ipapadala ang mga sundalo. Bakit hindi ka tumakbo? Sundin niyo ang utos, umalis na kayo ng sabay-sabay. Maingat na dalhin si Wan Jie. Hindi ba't isang magandang plano iyon? Nabigo ang pader ng lungsod. Ito ang pinakamalaking pagkadismaya ni General Qin sa buong buhay niya. Sa isang araw na nandyan ang Qin family army, hindi maaaring mawala ng kahit 10 ang fifth. At may utos ang General Qin na huwag umatras, ngunit kahit ganito. Sa lakas ng laban ni Qin Wench, hindi naman imposibleng makabalik siyang buhay. Tama nga. Ngunit kung hindi dahil kay General Qin, na handang makipagsapalaran sa laban, para sa nahimatay na kanyang kamahalan, upang makakuha ng oras para sa tulong, na nag-iisa sa pakikitungo sa libu-libong sundalo ng kaaway, na nagdulot ng malubhang pinsala sa kanyang lakas, sa kakayahan ng General Qin. Hindi naman imposibleng makaligtas. Ano ang sinasabi mo? Noong ako'y nahimatay noon, ang mga tao na tumutulong at nag-aalay ng buhay para sa iba, ay hindi si Shen Zhaozhao, kundi si Qin Wan Jie. Mukhang hindi pa alam ng His Majesty. Noong kayo ay malubhang may sakit at nawalan ng malay, matapos kayong iligtas ni General Qin, ay bumalik siya sa larangan ng digmaan upang makipaglaban. Ngunit hindi alam kung bakit. Itaga ng kanyang kamahalan na si Shen Zhaozhao bilang tagapagligtas. At nais pa siyang gawing reyna. Sabi ng espiya, nandoon lang sila sa malapit. Suriin niyo ng mabuti. Mahabang panalangin. Hintayin mo ako. Ikaw ang nagligtas sa akin. Ikaw ang nagligtas sa akin. Malubha ang iyong sugat. Iniwan ka sa gitna ng walang tao. Ako ang nagpasimula ng atake sa mga Huns. Iniligtas kita kahit sa sariling kapahamakan. Sa kabutihang palad, nagising ka na. Ito ang huling pagkain ko. Para sa'yo. Ibibigay ko na. Sa kababaihan, ang utang na loob ay hindi malilimutan. Sa hinaharap, tiyak na magpapasalamat ako. Yung nagligtas sa akin ay si Qin Wench. At akala ko, si Shen Zhaozhao ito. Kung hindi ka mag-sorry, dito ka na lang mamatay. Ginoo. Ginoo. Bakit ko nga ba? Kailangan sabihin ang ganitong salita. Vice General Song, gagawin ko ang isang bagay para sa iyo. Bumalik sa kabisera. Ipasa ang edikto. Yumuko ka. Mahal na hari, dala na si Shen Zhaozhao. Mahal na hari, ano ba talaga ang nangyayari? Ang grupong ito ng mga mababang tao ay naglakas loob na gumamit sa akin. Mahal na Ginoo. Kailangan ko bang sabihin sa iyo kung ano ang ginawa mo? Talagang hindi alam ni Zhaozhao na ang taong nagligtas sa akin noon ay hindi ikaw. Tama ba? Ang taong tumulong sa akin noon ay hindi ikaw. Tama ba?
Sire, ano ang sinasabi mo? Noon sa digmaan, ay talagang, si Zhao na nagligtas sa iyo. Nakalimutan mo ba? Walang problema. Marami akong paraan. Para makapagpakatotoo ka. Eh? Ako ang nagsinungaling sa'yo. Inilipat ko ang tao mo. Anong nangyari? Sa aking mga magulang. Nasa larangan ng digmaan. Namatay sa kamay ng mga tao mo. Kailangan ko bang mahulog pa sa'yo? Ikaw ay Gu Chanju. Pinatay mo ang mga magulang ko. Papatayin kita, isang babae. Hindi ba ito labis? Papatayin kita, isang babae. Hindi ba sobra? Noong una, ano ba ang iniisip ko? Akala ko, si Shen Zhaozhao ay isang mapagpakumbaba at inosenteng babae. Gu Chanju. Pwede mo akong patayin. Pero kung ulitin pa, gagawin ko pa rin. Patayin ka. Sobrang mura niyan para sa'yo. Dalhin siya sa kulungan. Hawakan ang bawat daliri niya. Hatiin ito. Tingnan kung nagsasabi siya ng totoo. Gu Chanju. Kung may kakayahan ka, patayin mo ako. Huwag gumamit ng mga ganitong mababang paraan. Pinatay mo ako. Pinatay mo ako ah. Mabait. Babalik ako agad. Ano? Ginoo. Ano ang nangyari? Utos ng kanyang kamahalan. Ano ang sabi? Nais ng kanyang kamahalan. Na ipasa ang trono sa kanyang nakababatang kapatid. Hindi ligtas ang hari. Gu Chanju. Sa huli, hindi ko naabutan ang iyong hukbo ng tulong. Wangj. Ako ang hari. Nagawa ko na. Nakuha ko ang ulo ng Haring Hans. Wang Ji. Alam kong nagkamali ako. Hindi ko dapat pinaniwalaan. Ang mga kasinungalingan ni Shen Zhaozhao. Patawarin mo ako, okay ba? Sa tulay ng naihe. Dahan-dahan ka lang maglakad. Hintayin mo ako. Ayos ba? Mahal na Ginoo. Sa wakas, ang digmaan sa pagitan ng dakilang Su at ng Seongnu ay nagtapos sa pagkamatay ng mga pinuno ng parehong panig. Hindi nagtagal. Ang bagong pinuno ay pumirma ng kasunduan sa kapayapaan. May nagmungkahi na ilibing ang dakilang emperador at ang emperatris sa iisang libingan. Hindi maganda. Nawala ang mga labi ng dating emperatris. Hindi maganda. Nawala ang mga labi ng bagong emperatris. Anong nangyari dito? Ano ang gagawin natin? Bakit ganito? Hindi ko alam. Ha? General, kung ikaw ay may kaluluwa sa langit, siguradong ayaw mong makasama ang mga taong nagdulot ng kapahamakan sa iyong pamilya. Na nagdulot sa iyo ng hinanakit hanggang sa iyong wakas. Magkasama sa isang libingan. Magmaneho. Magmaneho. Lahat. Lahat.